That's why obedience is better than sacrifice. Yan ang ginawa ni Abraham. In the book of Genesis chapter 12, can you open verse 1? This is the time wherein si Abraham ay 75 years old na siya. 75 years old. At nagkuman sa kanyang Panginoon that for the very first time, narinig niya ang boses ng Panginoon. Because he is a chosen covenant. And Abraham is our father of faith. And if you believe the Lord Jesus Christ, you must believe that Abraham is our father of faith. Amen. Sabi ni Yahweh kay Abraham, Masalit po ang iyong bayan, tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa iyo. okay, verse 2. Palalamihin ko ang iyong mga anak at abo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Verse 3, last verse. Ang sa iyo'y pagpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Wow. This is our covenant. In the New Testament, the Lord Jesus says, we are the joint heir of Christ. In the Old Testament, as we believe that Yahweh is the God of Abraham, God of Isaac, and Jacob, yan yung lineage natin. Amen. Yung pagpapala na meron kay Abraham, yan din yung mga pagpapala natin. Amen. That's why we need to claim because we are belong to Abrahamic blessing. Ano yung command ng Panginoon kay Abraham? Abraham, inuutosan kita, lisanin mo ang iyong lugar. You will cross over from Haran to Canaan. Pupunta doon sa Canaan kasi doon sa Canaan, doon niya sisimulan yung covenant, yung mga pagpapala na ibibigay sa kanya ng Panginoon. At binigyan siya ng vision ng Panginoon. Ano yung vision na yun? Para ramihin ko ang iyong lahi. Diba, diba? But the moment na sumunod si Abraham, mahirap po yan, Pam. Sino iniwan niya? Yung kanyang mga magulang. Because that place, sa Haran, lugar yan ng kanyang mga magulang, yan yung kanyang comfort place. At dadali siya sa lugar na hindi niya alam kung saan. Basta sumunod sila sa Yahweh. Hallelujah. Yung first step niya, hindi po ganun kadali yung decision na yon. But because they hear the voice of God, I need to follow. Amen. When there is obedience, there is sacrifice, Pam. Tandaan natin yan. Pero tandaan natin, kung gusto natin yung malaking pagpapala, kailangan yung tinatawag na sakripisyo beyond more than you can imagine. Malaking blessing, malaking sakripisyo. Amen. Pero I tell you, Pam, kung pagpapalain ka ng Panginoon, hindi lang ikaw yung pagpapalain. For the next and next generation, sila yung aani. Amen. Yung nasimulan natin, yung mga anak natin, sila yung magpapatuloy. Hallelujah. And this is the exciting moment. Pero hindi ligtas si Abraham. Bakit? Kahit naka-encounter niya ang Panginoon, nakaramdam rin siya ng takot. Pagdating ng verse 10, nung dumating sila sa Canaan, nagkaroon ng tinatawag na taggutom. Ang pinangako ng Panginoon, pumunta ka sa Canaan at doon kita pagpapalain. Pero pagdating doon, nakaranas sila ng challenges. Amen. That's why here in Jawam, pag merong challenges, hindi natin sinasabi na problema. It's part of our challenges. Amen. Kaya bawal dito magmurmur ba? Problema na naman, Lord. Di ba, di ba? But the moment you say challenges, iba yung dating. Okay, declare me challenges. Challenges. Pag sinabi mong problema, parang bumibigat yung problema. Totoo hindi. Pero pag sinabi mong challenges lang ito, gumagaan. Di ba? Amen. Sa verse 10, nagkaroon ng tagutom. Hallelujah. At sabi ni Abraham, pumunta tayo doon. Saan? Sa Ehipto. Dahil yung lugar ng Canaan, nagkaroon ng malawakang tagutom. Nung papunta sila doon sa Ehipto, dahil ang kanyang asawa, si Sarai, ay maganda. Alam nyo, nagkasala si Abraham. Kaya tayo pa, kahit nagkakamali tayo, huwag magmagnipa yung kamalian natin. The moment we lift up our hand, lumuhod tayo sa Panginoon and we confess our sin, God is faithful and just to forgive us. Ganun lang kadali. At maraming mga Kristiyano ngayon, pag nananalangin, Lord, patawarin mo kami. Natapos na lang yung panalangin, patawad pa rin. Di ba? The moment you say, Lord, forgive us, we are already forgiven. That's why yung prayer life natin mag-move into prophetic. Di ba? Lord, nakakaranas kami ng mga pagsubok katulad ng naranasan ni Abraham. Nagutom! Pinadala mo kami dito, Panginoon, tapos ngayon magugutom kami. Kaya nakita niyang place of refuge, yung Ehipto. Pero either we like it or not, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masunod. In the book of Proverbs, it is written in the Word of God, many plans in the eyes, in the heart of man, but only God's purpose shall prevail. Di ba? Alam mo ginawa ni Abraham? Ang sabi niya kay Sarah, maganda ka, Sarah. Kaya ngayon, magpanggap kang magkapatid tayo. Baka kasi malaman nila, baka pati ako patayin nila. Ang mabuti pa sabihin mong magkapatid tayo, alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Pero pagdating doon, mayroong panibagong threat. Bakit? Natakot si Abraham sa mga Ehipsyo kasi hindi nila kalahi. But I tell you, ma'am, even in the foreign land, God can still bless you.
Even we are here in the new place, God can still bless us. Amen. Even bago ka sa trabaho, God can still prosper you. More than yung mga matatagal na. Amen. Dahil ang mindset natin ngayon, naka-align sa kingdom. Amen. Ang covenant na binigay ng Panginoon kay Abraham is aligned to His kingdom. Kasi bakit? Pararamihin ko ang iyong lahi. Amen. I will make you a great nation. Even may mga kamalian si Abraham. But God, He is not looking to your mistake. He is looking kung ano yung future mo. God sees it. That's why He is the Alpha and Omega. Amen. Alam ng Panginoon, in the middle of our journey, for example, ito yung starting point natin. Ito yung fulfilling point natin. That's why we always declare, we will not die before our time because in the middle of the gap na yan, ang daming challenges. Kung si Abraham na-encounter ang Panginoon, natakot. How much more tayo? Amen, amen. Nang walang ganong encounter kay Abraham. Diba? Pero tayo yung blessed. Tanong niyo kung bakit? Dahil sabi sa salita ng Panginoon, blessed are those who believe in me, even kahit hindi niya ako nakikita. Your word is enough, Lord, to believe. Amen. The best love that we can give to the Lord. That's why si Abraham natakot. Nagkaroon siya ng compromising word. Baka kasi patayin nila ako. Kaya ikaw magpanggap ka na kapatid ko. Nung doon sila sa Canaan, baka kasi magutom tayo, punta tayo doon sa Egypto. Those are compromising word na binibigyan natin ng opportunity si Satan para lalo tayong atakihin. At alam nyo ba, in our time, maraming compromising word ang mga anak ng Panginoon. Di ba kayo nagtataka kung sino yung yumayaman financially, yung mga unbeliever? Totoo hindi. Sinong mga tinaguriang, mga tycoon, mga mayaman? Most of them, they are unbeliever. Alam nyo bakit? Paantanan nyo bakit? Mas less yung compromising word nila. They are moved by faith. Amen, amen. Mga negosyante, they failed how many times? In yet, bumabangon uli. Diba? Sa atin, makaramdam na ng kunting hirap, nagko-compromising word tayo. Ano yung mga compromising word na yan? Yung madalas natin sinasabi, hindi mo na ako umulan, hindi mo na ako magsamba, baka umulan. Pero hindi pa bumabagsak yung ulan. Makulimlim pa lang. Diba? Ayokong subukan yan. Kasi hindi ko kaya. Those are compromising word na binibigyan natin ng opportunity si Satan na na magkaroon tayo ng tinatawag na affliction. Compromising word means that you have something to lose. At yung mga compromising word na yan, yan yung nagiging hadlang. Kumbaga, hindi natin na-exercise yung faith natin. That's why we need to exercise our faith. Hallelujah. Yung declaration natin kanina, before the end of this month, we will receive 100,000. Magkano ang 10%? Isa lang pumalakpak, isa lang makaka-receive. Hallelujah. Magkano ang 10%? 10,000. Oh Lord, I will pledge to the church 10,000 para meron tayong aircon. Yan ang faith. Amen. That's why we keep on declaring. Yan po yung mind ni Pastor. Hallelujah. 2026, 2022 po, dinideclare natin na magkaroon tayo ng 4 wheels. Hanggang ngayon, di pa dumarating. Pero laging in-imagine ni Pastor, yung motor na dinadrive ni Pastor, sa susunod dyan, 4 wheels na. Hallelujah. Glory to the Lord. Marami tayong pamilya na nasa malayo. Dahil may 4 wheels na tayo, imagine nyo na lang. Sinusundo na natin sila. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Avoid compromising word. It will give an opportunity to Satan. Ibig sabihin ng opportunity, nagkakaroon siya ng legal access para atakihin tayo. The enemy are afraid. Even si Pharaoh, natakot pa. Bakit? Ibig sabihin, marami sa kanyang nasasakupan sa palasyo nagkaroon ng sakit. Kaya sabi niya kay Abraham, bakit ka nagsinungaling sa amin? Hindi pala kayo magkapatid. Diba? Kaya sabi ni Parao, umalis kayo sa lugar na ito. Pero bago sila umalis, pinadalahan sila ng sandamakmak na maraming blessing. Amen. Hallelujah. The enemy can attack you but they cannot defeat you. Even in the foreign land, palpakan natin ang Diyos na buhay. Even in the foreign land, God can bless you. Even unbeliever will become a believer. Biruin mo, si Pero, ang sabi niya, naniniwala kami sa Diyos mo, na si Yahweh. Dahil sa takot nila sa Diyos ni Abraham na si Yahweh, pinalaya sila. Amen. And do you know the story from generation to generation? Even King Nebuchadnezzar, through the life and sacrifice and obedience of Prophet Daniel, diba? Naniwala si King Nebuchadnezzar. Yan po yung magagawa ng faith natin. That's why here in Jaume, ini-exercise natin yung faith natin. Hallelujah. Binisita ko sila, nung pagtawag kasi nila sa akin, nandun na sila sa ospital. Binisita ko sila, kinabukasan yun, di ba? Alam nyo, sabi ni Minister Sid, sabi niya, Pastor, naalala ko, nung kami, dati, nung lagi kaming nakakasakit si Charlene, aburido na kami. Tuliro na kami. Hindi na namin alam kung saan kukunin, basta aburido ba? Alam nyo na yun. Amen. But that moment, ang ganda na narinig ko sa kanila. There seems to be, they are at peace. Amen.
Ako yung na-bless pa me. Sabi ko, Lord, thank you. Amen. Through our obedience. And because of their obedience, marami din family natin sa Inagawan nakakilala rin sa Panginoon. Amen. Tandaan natin yung principle before the end of this year. 4 months left. Obedience is better than sacrifice. We keep continue pa. Ano yung turo ni Pastor? Look for one soul na kaya nating iiyak sa Panginoon. One soul lang pa, one soul lang. Amen. At the moment before ako pumunta sa ospital, hallelujah. At mayroong panalangin si Pastor that will break the heart. Sama mo na rin ako, Lord. Hindi niya naiintindihan ko sabihin. In your journey, kasama niyo si Pastor. In my journey, kasama ko kayo. Amen. At hindi rin papayag ang Panginoon na malalagasan tayo. Amen. We will not die before our time. Lord, nung di po ako pumunta, sabi ko, Lord, kailangan ako ng ministeryo, Panginoon. Pero kailangan mo rin po, Panginoon, si Minister Jerlyn. At kung meron man, isama mo na ako, Lord. Mahirap na deklarasyon yan, Pam. Amen. That's why ang paglilingkod natin hanggang sa pagbalik na ng Panginoon to. Walang atrasan, walang bawian, Pam. Amen. Yes, meron akong 3 anak. Glory to the name of Jesus. But that kind of word, lumuhod ako sa Panginoon, umiyak ako sa Panginoon. Kasi hindi biro yun nangyari kay Mr. Jelin. Sa buong araw na yun, last Sunday nangyari yun. That whole day, 3 beses ko siyang pinanalangin. Nare-revive pero bumabalik. Hindi biro yun, Pam. And I see the spirit of death. Hallelujah. That's why we will not die before our time. Declare with me, my time is not yet over. The best day, the best moment is yet to come. My life is not yet over. I have a mission in my family. I have a mission in my business. Kung saan mo ako nilagay, I will become fruitful. I will multiply. Dapat ganyan ang mga declaration nyo, Pam. Amen. Sa trabaho, hanapin nyo isang kaluluwa na ihanda mong iyak sa Panginoon. Hindi ko kaano-ano si Minister Jelyn. And in fact, bago nangyari sa kanya, si Pastora, they have the same sickness. Inatake din si Pastora 2 weeks. Amen. Akala nyo kayo lang hindi nakakaramdam ng sakit, ha? Hallelujah. Pero sabi ni Pastora, sabi niya, hindi ako magpa-hospital. Alam nyo, nanalangin kayo every night. That's why the moment you stand in the gap, you pray one another, intercede for one another, you give a reason to God to make you live again. Amen. Amen. Yung compassion nyo for one another will give a reason to God to extend your life. Amen. Do you know the story of King Hezekiah in the book of Isaiah 38? Sabi ng Panginoon kay Prophet Isaiah, sabihin mo kay King Hezekiah, his life is ended today. Ayusin niya na yung kanyang kaharian dahil kukunin ko na siya. Boldness! Lumapit si Prophet Isaiah kay King Hezekiah. Mahal na hari, kukunin ka na ng Panginoon. And because he know he is a true prophet of God, anong sabi ni King Hezekiah? He cried bitterly. Yan ang kinikwento ko nakaraan. The tongues of groaning. He cried bitterly. Hindi yung ordinaryong iyak. Hindi yung iyak na pag mayroong problema. No, Pam. Try nyo umiyak with compassion and love. Hallelujah. At sabi niya, Panginoon, this is not my yet time. Hallelujah. Hindi siya nanalangin unison. He prayed for the whole kingdom. That's why habang papalayo si Prophet Isaiah, nangusap ang Panginoon sa kanya, Isaiah, bumalik ka kay King Hezekiah. At sabihin mo sa kanya, I will add 15 more years of his life. Amen. In that kind of 15 years in life, walang gerang nangyari. And in fact, if you read the whole scripture, kung si Solomon, si David, ang mga hari na nabuhay during that time na mayroong prosperity, and I tell you, Pam, before their time, si King Hezekiah, namuhay ang kanyang kaharian with prosperity. Hallelujah. Let's keep sharing our live streams, our posts, and our testimonies. Covenant keep